sa mga bagay na dapat namin ipagpasalamat. Indeed, Father God, there are so many things. There are so many reasons to bless your holy name. Maraming salamat sa aming paglapit sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na trono. Muli humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na nakasakit sa iyong kalooban. We ask for your mercy. Forgive us for all unrighteousness, Father, na nakomit namin in any form. Sanctify us, consecrate us, and clean us, purify us with your most holy, precious blood. Allow us, and even our prayers, be acceptable to your holy throne. Nawa ang bawat pagsamba, ang bawat pag-awit na awitin ay makarating sa iyong banal na trono. Tanggapin mo po ang pasasalamat mula sa aming puso. At muli ibabalik mo ang awit ng pagsamba sa aming puso. Maraming salamat, aming Diyos ng dakila. At sa umagang ito, patuloy nga na malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu. Ikaw ang aming most honored guest, our most worthy guest of this place. We honor you, we love you, Holy Spirit, in this place. And may you continue to linger this place. Patuloy na ikaw ang manguna, maging programmer ng aming gagawin ng bawat gawain. Sa pastor na gagamitin mo, patuloy po siya nga lukuban ng iyong kapangyarihan. Patuloy na i-anoint mo siya with your power and glory, anointing be upon him. At patuloy na iyong salita ay mahayag ng may kapangyarihan sa espiritu at katotohanan ay mahayag sa bawat puso na naririto ngayong umaga. Salamat po. Patuloy mong balutan ng lugar na itong ng iyong makapangyarihang dugo. Aming Panginoong Jesus na walang gawa ng kaaway can penetrate, can touch the lives of the people in this place. At maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mabigyan ng karangalan, maluwalhati. Tanging ang pangalang Jesus lamang ang may tanghal sa aming kalagitnaan. We declare the highest praise, Panginoon, that is due unto you. Marami pong salamat. Bless your holy name. We give you all the adoration and thanks. In Jesus' mighty name. Amen.
Each one of them have 6 wings, are full of eyes around and within. And day and night they do not cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is to come. Amen. You are
At walang sino man sa atin dito nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tinubos po niya tayo at malaya po tayong nakakapasok sa trono ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Napakainam po na tanggapin ang isang katotohanan na bangabat siya po ay banal na Diyos. Pinatawad po niya tayo at binigyan po niya tayo ng privilege na makalapit lagi sa Kanya. Sa umaga pong ito, patuloy nating sasambahin ng Diyos. It's a privilege to honor God. Kasi kung hindi po tayo magpupuri sa Panginoon, even the stone, kaya niya pong utusan. Pero tayo po ay mapalad, nandito ka ngayon. Hindi na sayang ang pamasahe mo, yung energy mo, yung pagod mo. Nandito ka ngayon, it's a privilege to worship Holy, Holy, Holy God. Palakpakan po natin ang Diyos. Woo! Thank you, Jesus.
God I honor praise. Mas malakas po sana. Hallelujah. And all that I am, and all that I am. The congregation. Shall we lift our hands and honor His presence? The joy and the pain, Lord. Once again, all that I am and all that I have, and all that I have, I lay them down, Lord. Oh, we just honor your presence. Receive our worship today, our adoration. Pakitaas po ang ating kamay. Sabay-sabay nga po tayo. Malakas na tinig. I offer my life to you. Everything I've been through. Just use it for your glory. Lord, I offer my days. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to have your moment sa pananalangin and have your moment wherever you are. Have your intimate moment with God in prayer. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence in our midst. Pour out your heart in prayer. Pour out your heart wherever you are. Worship. I sense the anointing covering the place. Bring it a bit. Bring it, Kuya Ando. Just bless you, Lord. Maglinggar po tayo saglit sa pagsamba. Let's sing this song. I worship you, Almighty God. We just linger a little. I worship you, Almighty God. Allow us to worship you today. And I worship you, Almighty God. Yes, there is none. And I worship you, Prince of Peace. That is all I want to do this morning. I want everybody now to sing, and I give you praise. Lord, you are my righteousness, and I worship you. Yes, I worship you. One more time, everywhere we sing. I worship you, Almighty. Can I hear the people of God this time? There is none. Will you lift your hands? Will you lift your hearts to the Lord? Tell Him more. That is all I want to do right now. And I give you praise. For you are my righteousness.
Almighty God. Yes, there is none. Himigin po natin yung awit. Try to sing in the Spirit this time. Layat kayo, Ando. Allow your Spirit. Oh, how we love you today. We adore you, Lord God Almighty. Everywhere, and I give you praise, and I give you praise. I give you praise, Lord. Lord, you are my righteousness, and I worship you, and I worship you, Almighty God. Ito na po ang huling awit. Everywhere, ibigay natin po ang pinakamainam sa Kanya. I worship you, Almighty God. Oh, how we worship you, Lord. Oh, Prince of Peace. That is all I want to do today. Just tell Him more, and I just give you praise. Lord, you are my righteousness, and I worship you, Almighty God. There is no one more time, there is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. Bigyan po natin ng masigabo at makabuluhang pagpalakpak ang ating Diyos. Marami pong salamat. Manatili po tayo nakatayo saglit. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 11 hanggang 29. At ganito po ang ating mababasa. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Verse 29, the congregation. Verse 9, 20. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." The congregation po, verse 22. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Verse 24, the congregation po. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. So, here is what belongs to you. Ang congregation po. Who have even what? His will. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Isang malakas na palakpak pa po para sa ating Diyos. Mukhang hindi po yan ang pinakamalakas yata. Bago po tayo maupo, pakiabot yung kanang kamay sa kaliwat kanan at pakisabi lang, "I'm glad you're here."
Lalo na po kung hindi nyo kakilala sa likod nyo, pakisabi, I'm glad you're here. Magandang umaga po. You may all be seated. Please be seated. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning. Magandang umaga. Ang bilis po ng panahon sa 28 po ng buwan ng Oktubre ay magsasama-sama tayo sa ating anibersaryo sa Luneta Grandstand. So, ipanalangin po natin. Mamaya po sa ating prayer meeting, ang focus po ng ating pananalangin ay ang ating prayer meeting. So, 1:30 po yun. Ang aking topic po sa prayer meeting mamaya ay The Prayer Life of Jesus. Samahan niyo po ako sa part 1. But this morning, ako po'y samahan niyong i-share sa inyo ang isang maiksing mensahe na pinamagatan ko pong aim for God's approval. Pakisabi po, God's approval. Ang talinghaga pong ibinigay ko sa Matthew 25 ay isang pamosong talinghaga, the parable of talents. At makita po natin, pagkalipas ng maraming panahon, ang sabi ng Bible, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts. Nagkaroon po ng pagtingin, ng pagtaya sa kanilang nagkaroon po ng accounting sa madaling salita. At tatlo pong bagay, tatlo po yung nakapaloob dyan, yung tumanggap ng 5 talento, ng 2 talento, at ng 1 talento. Tingin po lamang kay Pastor Joey, mapapansin niyo po yung commendation ng Panginoon. Si Brother Eddie po, mayroon siyang preaching dati. Sabi niya, ito isa sa pinakamatamis na pwede mong marinig sa Panginoon. Ay pag sinabi ng Panginoon, good, pakisabi po, well done. Pakisabi po, good and faithful servant. Masarap pakinggan yon. Sabi roon, matapat at mabuting alipin. So, yun po ay isang approval, isang commendation. Ito po ay ibinigay ng Panginoon dito sa talinghaga. Pansinin po natin, magkaiba po sila ng talento. Yung isa binigyan lang ng 5, yung isa binigyan lamang ng 2. Pero pareho po yung commendation. Pakitingnan po natin sandali yung verse 21 para po eksakto tayo. Sabi po, his master replied, well done, good and faithful servant. Pagdating po sa 23, pansinin po ninyo, sabi ng talata, kayo naman po ang bumasa, 1, 2, 3. Mukhang ala po akong kausap. 1, 2, 3. Well done. So makikita po ninyo, papapansin niyo po, pareho lang yung commendation. Pareho lang yung approval na ibinigay dun sa 2. Pero yung pong panghuli, ito po yung nakatatakot at medyo hindi po maganda ang komendasyon ng Panginoon. Verse 26, basahin po natin. Ang sabi ng Lord, sabay-sabay po tayo, his master replied, you, pakisabi po, masama at tamad na alipin. So makikita po natin, so sa harap po ng Diyos, tumingin po tayo, may mga tao po talagang makatatanggap ng approval. May mga tao pong makatatanggap ng approval at may mga tao pong sa ayaw at gusto natin ay magiging disapprove sa Panginoon. Bilang isang lingkod po ng Diyos, naniniwala ako na kung may isang mensahe na pwede po akong ma-share, ay turuan po kayo to aim for God's approval. Doon po sa 2 Timothy chapter 2:15, ay mababasa niyo po yung ganitong mga salita ni Pablo kay Timoteo. Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Do your, to present yourself to God as one. Pakisabi po, as one. Pakisabi po, approve. Pakiulit po, pakisabi sa katabi mo, do your best. Pakiulit po, do your best. Tingnan niyo po, ang sabi, gawin mo lahat yung pinakamainam. Pag-usayan mo, to present yourself to God as one approved. Gustong-gusto ko po yung talata sapagkat naniniwala po ako nung sinabi po ni Apostol Pablo po ito, hindi lang niya sinasabi ito kay Timoteo. Maging sa panahon natin, naniniwala po ako, ito pa rin po ang admonition ni Paul sa bawat isa sa atin. Kung tayo po totoong lingkod ng Diyos, naniniwala po ako, ang isa po sa pag-amuki sa atin pa rin ng lingkod ng Diyos ay
maging approved tayo sa harap ng Diyos. At ako po'y natutuwa, habang binabasa ko po ito, nagpipray po ako, tinignan ko yung ilang salin. Tingnan natin yung next slide, Ninay. 2 salin po o translation ang nakita kong eksakto. Sabi po riyan, sa Phillips translation, for yourself, concentrate on winning. Pagkasabi po, winning God's approval. Sa salin po ni Philip, sabi niya, mag-concentrate ka on winning God's approval. Sa Living Bible Translation, kaya po natin tinitingnan yung ilang translations para mas makuha natin yung gist, yung meaning, yung lalim ng kahulugan. Dito po sa Living Translation Bible, mas madali nang intindihin lalo. Sabi po dyan ni Pablo kay Timoteo, work hard so God can say to you. Pakisabi po, well done. Sabi ni Apostol Pablo dyan, sa sali na yan, sabi ng Living Bible, ang ibig daw sabihin ni Pablo ay, magsumikap ka hanggang isang araw ay marinig mo na sabihin sa iyo ng Diyos, well done. Well done. Ang sabi po, may isang libro po akong binasa, matagal na po itong libro ni Zach Poyman, at nagulat ako, nandun pa rin pala sa mga lumang bookstores, kasi po dati, ang Word Map, nagpapadala po ng magazine. Nung buwan na yon, tumatanggap po ako ng libreng babasahin since 1985, mula po sa Word Map ni Dr. Ralph Mahoney. Pumanaw na po pala. At isa sa magandang libro na sinulat nila, ay sinulat ni Zach Feynman. Ang title po ay Gaining God's Approval. Doon po sa pinaka-preface, doon sa pinakaunang linya, ang sabi po ng author, when we stand before the Lord in the final day, we will discover that the wisest people on earth were those who sought to gain God's approval in their lives. Ang sabi niya, pagharap mo sa Diyos, tumingin po kay Pastor Joey sandali, pagharap mo sa Diyos sa araw na yon ng paghuhukom, ay matutuklasan mo, ang talagang naging mga matalino at pinakamatalinong tao, ay ang mga taong nung sila'y nabubuhay ay inisip nila kung paano sila magiging approve sa Diyos. Tayo po'y magtalas-tasan. Mag-usap po tayo ngayon. Tatanungin ko po kayo, naisip man lang po ba ninyo sa inyong paglilingkod sa Diyos na sinasabi mo, gusto ko pagharap ko sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa akin, approve ka. Approve sa akin yung paglilingkod mo. Naisip niyo po ba yan? Narito po tayong lahat, nakaupo tayo rito. Kailan sumagi sa isip mo yung kaisipan na, approve kaya ako sa Diyos? Yung paglilingkod ko kaya sa Diyos ay nagbibigay kasiyahan sa Kanya? Nalulugod kaya siya? Isang kaisipan na siguro dapat pag-isipan natin sapagkat kung totoo tayong matalino, ngayon pa lang pag-iisipan na natin sa pagharap sa Diyos, maaring hindi mo marinig at pwede ring marinig. Depende po kung paano natin ito haharapin. So ito po yung dito ko po hubugin ang aking maiksing sermon. Nawa po ay mahamon ko kayo to aim for God's approval. Next slide. The greatest honor that any human being can have is to hear the Lord Jesus say to him, well done, good and faithful servant. Pastor Joey, kung mahalaga po ang ma-approve ng Diyos, ang tanong, paano? So yun po yung reflection question ko dyan. Nilagay ko po diyan, if the greatest and the wisest men were those who sought God's approval, the question is, how can we gain God's approval? Pastor, paano ako ma-aprobahan ng Diyos? And what is to be approved by God? So simulan po natin ang pag-aaral. Medyo teaching message po. So 3 lang sa maiksing oras, 45 minutes. Hindi ko po madidiscuss lahat. So 3 lang po. 3 bagay lang, lilimitahan ko po. Bigyan natin ng magandang kahulugan ng salitang approve. Pangalawa, what do you mean by being approved? And then, ano yung mga gagawin ko para maging katanggap-tanggap sa Diyos ang aking paglilingkod? So, ilang scriptures po. Scriptures and definition. Simulan po natin. As I have said, sa Bible po, ang Bible ay nagpapakita po ng maraming pagkakataong nag-a-approve ang Diyos. At kung may isang unang-unang example ng approve sa Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus.
And I have read the Bible. Jesus was approved by His Father not once but twice in the Bible. 2 beses. At itong unang kamangha-mangha ay recorded po ito sa Matthew chapter 3:17. Ang context, si Jesus Christ ay babautismuhan. Tingin po muna kay pastor para makuha niyo po yung lundo. Mapapansin niyo po, si Jesus hindi pa nagpipreach. Si Jesus wala pang himalang ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, ano po ang pagtaya ng Panginoong Diyos sa kanyang anak? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ng Amang Diyos sa langit, suddenly a voice came from heaven saying, "This is my..." Wala po akong kausap. "This is my... in whom I am well pleased." Nakakamangha po. Medyo nagtatanong ako. Sabi ko, wala pa siyang naisisave na kaluluwa. Wala pa siyang preaching. Wala pa siyang miracle. Pero sa pagkakataong ito, si Jesus Christ po ay approved na sa kanyang Ama. Anong thoughts? Minsan, iniisip natin yung malalaking bagay na ginagawa lang natin ng mahalaga sa Diyos. Pero ang totoo po, maski yung maliliit na bagay na ginagawa mo sa Panginoon, tinitingnan niya kung approve ka o hindi. May 2 lugar na hindi nyo alam, tinitingnan kayo ng Diyos sa maliliit yung ginagawa. Tingin po kay pastor. Sasabihin ko kung saan. Una, tinitingnan ng Diyos kung approve ka dun sa bahay nyo. Yun yung unang lugar. Marami pong tao, pinapalakpakan, hinahangaan sa sanlibutan. Pero sa bahay, sa maliit na bagay na ginagawa mo, are you approved? Huwag na po tayong sumagot. Minsan, akala natin yung approval ng Diyos nagsisimula dito sa pulpito, yung ginagawa ko rito. May kinalaman po yan. Pero ang unang lugar kung saan ka titingnan ng Diyos, kung saan ka approve, ay sa bahay nyo. Paano mo tinatarato yung asawa mo? Paano ka bilang asawa? Paano ka bilang anak? Sasabihin ba ng Diyos, approve ka dito sa bahay mo? Maniwala po kayo, maraming tao, ang lugar na hirap silang makakuha ng approval ay ang kanilang tahanan. But that is the place. Mamaya po, I'll talk on that more. Pangalawang lugar po, na importante na ma-approve tayo. Sa ating lugar where we work, approve po ba tayo doon? Huwag niyo pong tingnan yung katabing mo. Tanungin mo yung sarili mo, approve ba ako doon? Bilang Kristiyano, masasabi ko ba na, am I approved? Si Jesus Christ po, ang kanyang approval, nagsimula po yung approval ng Ama. Hindi naman na mag-ministry siya. Nung wala pa siyang ginagawa. Bilang anak ni Maria at ni Jose, nagsimula siyang approve. Ibig sabihin, sa maliliit na bagay na ginagawa niya, nakita siya ng kanyang Ama at ang sabi ng Ama, approve ka. Sometimes we thought, yung malalaking bagay lang ang importante sa Diyos. But nung binubulay ko po ito, the more I realize na maski sa maliliit na bagay, 3 bagay po ang mapapansin nyo para ipakita ng Diyos na siya approve. Pakisabi po, the heavens were opened up. Ang langit po ay nabuksan. Sa mga taong approve sa Diyos, ang langit po ay, kung totoong approve ka sa Diyos, ang langit ay bukas sa'yo. Pag nananalangin ka, makikita mo, doon mo malalaman kung approve ako sa Lord. Yung mga prayers mo ay madaling mapakinggan ng Diyos sapagkat bukas ang kalangitan. Pangalawa, madali pong malaman pag approve ka. Ang Holy Spirit ay bumaba kay Jesus. Sign ng Holy Spirit ay nasa Kanya. Ibig sabihin, He was approved with the Father. Gising pa ba tayo? Mukhang ala na po akong kausap. Pangatlo, verbal ang sabi ng Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So yan po yung unang text ng approval ni Jesus. Then, in Matthew 17, verse 5, bago siya nagpunta sa krus, inulit na naman ng Ama. Sabi ng Ama sa Transfiguration, Matthew 17, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. So makikita po natin, si Jesus Christ pala, approve na approve sa kanyang Ama.
Dapat, si Jesus Christ, paano pa ina-approve ng Father? Acts 2:22. Pakipakita natin. Acts 2:22, nakalagay po dyan. Men of Israel, listen to this. Basa po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus of Nazareth was a man, dito po accredited, sa iba po approved by God. To you by wonders. Alam po ng mga tao na ang Jesus na ito'y approve sa kanyang amang Diyos. Yung mga miracle ng Ama na si Jesus ay approve, yung mga miracles na kanyang ginagawa, ay isang ebidensya that He was approved by the Father. John 14:11, sabi nga ng Panginoong Jesus, kung ayaw niyo akong paniwalaan, paniwalaan niyo na lang yung mga himala na ginawa ko. Sabi niya, believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Or at least, pakisabi po, believe on the evidence of the miraculous themselves. So si Jesus Christ po, ay masyadong approve ng kanyang Ama. Dito po sa binasa natin, kanina, binanggit ko na po, makikita natin yung approval ng Panginoong Diyos dun sa talinghaga. Ang sabi ng Ama, sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Sa Bible po, may dalawang klase ng approval. Pakisabi po, approval. Galatians 1 verse 10. Next slide. Sabi ni Pablo, for now, am I seeking, pakisabi po, the approval of man. Pakisabi po, approval of man or approval of God. Dalawa lang po. Sabi ni Pablo, ano ba ang sinisik ko? Yung approval ng Diyos o yung approval ng tao? Anong text? Si Pablo po ay pinipressure. Tumingin po tayo. Napalitan niya yung kanyang mensahe. Ang gusto ng mga Judaizer, yung kanyang mensahe, pagandahin niya. Baguhin niya. Sabi ni Pablo, hindi ako magbibigay ng mensahe just to please people. Ang audience ko ay ang Diyos. Ituturo ko kung ano yung sinasabi ng Diyos. Say amen. Sometimes tayo po, nagbabago tayo ng kilos Nang sasabihin, bakit? Gusto nating malugod yung mga tao sa atin. Nakikinig po ba tayo? Gusto natin silang matuwa. Kaya medyo iibahin mo. Yung kilos mo, yung sasabihin mo. Kasi sabi mo, baka ma-offend ko sila kung sabihin ko yung totoo. Magsinungaling na lang kaya ako. Huwag ko na lang kaya sabihin yung totoo. Itago ko na lang kaya yung totoo. Kasi pag sinabi ko to, hindi sila matutuwa sa akin. Pero si Pablo, sabi ni Pablo, ang audience ko, Diyos. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Because my audience is God. Pakisabi po, approval of God. Kaya sabi niya, am I trying to play yun? Totoong ginto? Kailan mo malalamang totoo yung pananampalataya ng isang tao? Pag dumaan po yan ng pagsubok, iti-test ng Diyos. Doon mo malalaman na totoo yung faith niya. 1 Peter 1:7, nilalagay po ng Holy Spirit yung verse. Babasahin ko po yung verse. Sabi po doon, ang iyong pananampalataya na higit pa sa ginto. Ayan po. This having come so that your faith, tingnan niyo po yung faith, hinalin tulad sa gold, as greater worth than which perishes even though refined by fire, may be proved genuine. Kailan po nalalamang pure? Pagka dumaan po ng test. Ang taong ginawang ka ng masama, ngayong gagantihan mo ng mabuti. Hindi pa karakter yon? Say amen? Doon ka nakikita Hindi naman nakikita ang karakter mo pag yung masama, ginantihan mo ng masama Mas nakikita yung karakter mo pag yung masama, ginantihan mo ng mabuti. Sabi ko sa kanya, na-test yung karakter mo. At pag na-test yung karakter mo, doon ka na-approve. Si Joseph po, tines ang karakter. Ang po yun. So, yan po yung pinanggalingan ng salitang approve. Gising pa po ba tayo? Sa Bible po, may binanggit si Pablo. Romans 16 verse 10. May isang binanggit siyang lalaki, ang pangalan ay Apelles. Ang sabi ng verse, great Apelles. Pakisabi po, tested. Pakisabi po, and approved. Tested. Hindi ko po siya kilala, pero sabi ni Pablo,
siya'y tested, siya'y approved. Di po ba, nung isang linggo, nagkaroon po ng Teacher's Day, di po ba? So, pumipili nung, ano ba yon, award para sa teacher. Eh, sabi nung misis ko, napili ko tong tested. Approve yan. Ilan kaya sa atin dito? Ngayong umaga. Tested. And approve. Now, let me move on. Pangalawang puntos po. 15 more minutes. Important facts about approval. Number 1, we all want to be approved. Mahirap pong aminin, pero studies have shown that in the heart of every child is a cry, Manila alam. Alam ko pong hindi ako paborito ng nanay ko. Alam ko yon, kahit hindi sabihin. Alam kong hindi rin ako paborito ng tatay ko, kahit hindi niya sabihin. So ako po'y lumaki na naglolong ako ng approval. Gusto kong ma-approve niya ako. Kaya kahit hindi ako magaling, pinipilit kong pakitang ako'y magaling. Ilang beses akong na-honor student. Nang gumraduate ako ng high school, best athlete of the year po ako sa buong eskwelahan. Pinakamagaling na manlalaro. Bakit hindi ho kayo makapaniwala? Best po ako in leadership. Ilang beses siyang umakyat, siyempre pag anak mo. Pero alam niyo, hindi niya sinabi sa akin, anak, tinapik malak, ang galing-galing mo talaga, pinagmamalaki kita. Ala, nakangiti lang siya. Siguro natural niya yun. Hanggang sa ako'y naging engineer, gumraduate ako nung college, nakangiti lang siya. Hindi ko po narinig yung sinabi niya sa akin na, pinagmamalaki kita, anak. Alam niyo kung kailan ko lang narinig yon? Nung bago po siya namatay, buti naman, at narinig ko pa. I'm longing for that. Pastor na po ako nun, ha? Kasi natural po yun, eh. Magsisinungaling po kayo pag sinabi mo, Pastor, ako gustong-gusto kong nininiglik ako. Pakitaas po yung kamay ng gustong-gusto nyong hindi kayo pinapansin. Pakitaas po yung kamay ng gustong-gusto nyong nire-reject kayo. Wala. Lahat tayo gusto nating mapansin kahit papaano. Wala po akong kausap. Kung magiging matapat po tayo, we love to be uploaded. Hangaan man lang kahit papaano. O may sabihin man lang, nawawala nga ang saya natin. Hulaan ko po, masayang-masaya ka ngayon. Pero kailan mawawala agad yung saya mo? Una, pag pinintasan ka, hindi ka na masaya. Tama po ba ako? Wala po akong kausap. Pag nabalitaan mong may mga taong gumagawa ng paraan against you, they're working things against you, mawawala na agad yung saya mo. Dahil mababalitaan mo, sabi daw ni ganito, ganyan gito ka raw. Kaya naman sila, ganito, ganito, ganito. So ikaw biglang mawawala yung joy mo. We all want to be approved. At alam niyo, bago po naman yung tatay ko, kumakain po kami dalawa. Yun ho na isang araw, sinabi ng tatay ko, na pinagmamalaki niya ako. Ilan po ang nakaupo rito? You're longing to be approved. Umatapik ka man lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, basta ang mga anak ko may ginawang mabuti, lagi kong sasabihin sa kanila, anak, pinagmamalaki kita. Doon po sa bahay namin, doon po sa aming sala, nakalagay po yung mga anak kong nagsigraduate. At sabi nung bunso kong anak, sabi niya, Daddy, pag graduate ko, ilalagay mo rin yung picture ko dyan, ha? Sabi ko, yes, anak. At sabi ko minsan sa isang anak ko, tandaan nyo to, ano man ang mangyari, ano man ang maging desisyon nyo, tandaan nyo to, uuwi lang kayo sa bahay na ito, at may ama na handa kayong tanggapin, ano man ang mangyari. I always tell them, we all want to be approved. Gusto natin ma-approve. Masama ba yun? I read my Bible. Masamang ma-approve kung may maling motibo. When you're looking for approval in the wrong place.
niisip ko, bakit kaya may ganun akong desire? Baka naman ako lang. Nagsimula po yun nung bata pa ako. Pag sinasabi ni Amang na, very good. Pero pag hindi niya binabanggit ang salitang very good, ba't kaya hindi? So, I waited and I long na marinig ko yung salitang very good. 2, it's easy to seek the approval of people above the approval of God. Minsan, ang mali po, mas pinahalagahan natin yung approval ng tao kaysa sa Diyos. Doon nagiging mali. Kagaya ni Saul, you know why he disobeyed God? Because mas mahalaga sa kanya yung approval ng tao. Basahin natin. 1 Samuel 15:24. Alam niyo bakit he disobeyed God? Kasi mas takot siya sa sasabihin ng tao. Sabi niya, I have sinned. I violated the Lord's command and your instruction. Pakisabi po, I was afraid of the people. Alam niyo, makilala tayo ng tao, lahat gagawin mo para itago mo yung sarili mo. May kausap po ba ako? Wala po akong kausap. May kausap po ba ako? So we always try to hide kung sino tayo. Pag ganun po, ayun, nagkakaproblema pag ganun. Pangalawa, it becomes wrong when the motive and expression become corrupted. Pagka mali na po yung expression na kaya mo gagawin yung isang bagay kasi gusto mong palakpakan. Kagaya nung pagbibigay ng mga Pariseo, bakit nagbigay? Gustong palakpakan eh. Gising po ba tayo? Mali ang motibo eh. Bakit magpapakanta? Bakit mag-i-special number? Eh kasi gustong masabi ng tao, ang galing, ang galing. Eh pag ganun po yung approval, nagiging mali. Kasi mali yung motibo. Hindi naman masamang maaprubahan eh. Hindi naman masamang mapansin yung ginagawa mo yung mabuti. Say amen. Pero pag iba na ang motibo mo, nagiging mali. Pang-apat. Gising pa ba tayo? Sometimes, in order to gain God's approval, we have to lose men's approval. Minsan, para ka ma-approve ng Diyos, minsan may mga taong ayaw sa ginagawa mo. Yun lang ang ibig sabihin. Si Joseph po, gusto lang niyang ma-approve sa Diyos. Kaya nung tinutokso siya ni Mrs. Potiphar, Genesis 39, 9-10, sabi ni Mrs. Potiphar, sipingan mo ko, sipingan mo ko. Sabi niya, hindi ko kayang gawin sa harap ng Diyos yan. How then can I do such wicked thing and sin against God? Minsan gusto mo lang masunod ang Diyos eh. Sa kagustuhan mong masunod ang Diyos, maraming taong nagagalit sa iyo. May kausap po ba ako? Wala po akong kausap. May kausap po ako? Ilang tao na ang nagalit sa iyo kasi gusto mo lang gawin yung tama? Si Joseph, yan po. Tinutokso po siya. Hindi isang beses, paulit-ulit. Tingnan natin yung verse 11 hanggang verse 12. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang niyapos ni Mrs. Potiphar. Walang taong nakakakita. Takbo si Joseph. Verse 12, sa pagtakbo ni Joseph, nahablot yung kanyang balabal. Gusto lang ni Joseph na malugod ang Diyos. Kising pa ba tayo? Ang ginawa ni Mrs. Potiphar nung mahablot yung kanyang damit, yung kanyang balabal, verse 19-20, nagsumbong sa asawa. At ang sabi, yung alipin na yan, pag wala ka, gusto kong pagsamantalahan. Nag-imbento ng kwento. Ilan sa inyo na nakaupo rito? May mga taong gumawa ng kwento against sa'yo. At ang sakit-sakit ng kalooban mo. Wala po yata akong kausap. Naalala ko po, inalalayan ko lang yung matanda. Nabalita, matanda yung kabit ko. Inalalayan ko lang yung matanda at mauulog eh. Si Pastor Joey pala kayo matanda. Pero bakit ako hindi nababagabag? Kasi alam ko naman ang totoo. Di po ba? Yung mga taong ayaw sa'yo, kahit paliwanagan mo, ayaw pa rin sa'yo. Tama po ba? Pero yung mga tao namang naniniwala sa'yo, kahit ano sabihin nila, hindi naman maniniwala.
naniniwala eh. Naalala ko rin po si Shadrach, Meshach, Abednego. Gusto lang nilang malugod ang Diyos sa kanila. Ayaw nilang sambahin yung Diyos-Diyosan. Ano po nangyari? Daniel chapter 3, 16 to 17. Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, the God we serve is able to save us from it. He will rescue us from your hand. Verse 18, itong gusto ko. At sabi nung tatlo, at kung sakali na hindi po kami iligtas ng Diyos, gusto ko po naming malaman po ninyo, hindi pa rin namin sasambahin ng inyong Diyos-Diyosan. Gising pa ba tayo? Verse 19, galit na galit yung hari nung marinig yun. Sabi po, his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Verse 20, sa sobrang init, mga kapatid, talagang iahagis eh. Gaano kainit? Verse 21, ayan ho, iginapos at inihagis po sila. Pero what is my point? Minsan talagang ganun eh. Sa buhay natin, pag gusto mong gawin yung tama, hindi naman lahat natutuwa sa'yo eh. May kausap po ba tayo? Huwag mong isipin yung mga kaaway mo, sasabihin sa'yo, bravo! Galing, galing! Committed! Committed ang isip. May kausap po ba ako? Kaya kung talagang ang gusto may palakpakan ka ng tao, talagang ang pinakamasarap na palakpak lang, yung palakpak ng Diyos para sa atin eh. Yun ang pinakamasarap. Mahina po yan. Yan, malakas na palakpak. Tingnan niyo po, ito, panlima. At magsisimula na po tayo sa topic. The most important stamp of approval comes from God. Payag po ba kayo doon? Naalala ko po yung paborito kong kwento tungkol po sa isang, siya po ay bata pa lang, kinakitaan na po siya ng galing sa kanyang kakayanan na magpiano. So yung kanyang pamilya, siya po ay tinring, in-enroll po siya sa isang eskwelahan. At siya po ay naging magaling na pianista. Natuto po siya ng magandang musika. At pagkatapos po noon, siya po ay nagkaroon ng kanyang recital, isang malaking concert. At siya po ay nagsimulang tumugtog. At sa bawat tikada po niya sa piano, ang mga tao ay namamangha at pumapalakpak. Hanggang sa natapos po yung konsyerto, tumayo po siya. Lahat po ay sumisigaw ng bravo, bravo, bravo. At pagkatapos noon, siya po ay mangiyak-ngiyak. Sabi nung producer niya, bakit ang lungkot mo? Ipakita mo sa taong masaya ka. Sabi niya, gusto ko eh. Kaya lang, nakita mo ba yung matanda sa harapan na isa? Sabi niya, ayun nako, huwag mong pansinin yun, matanda na yun. Sabi niya, hindi pwede. Yun yung maestro ko eh. Kahit lahat ay tumayo, pag yung maestro ko hindi tumayo, ang inyong opinion, ang Diyos nagbigay ng opinion. Yung opinion niya hindi kailanman magiging mali. Sapagkat yung opinion niya ay laging tama. God's opinion is the truth. It is not just an opinion. God's opinion is truth. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, you are good. You are good. Pag sinabi ng Lord sa'yo, well done, that is well done. Pero yung mga tao, pag pupurihin ka, sabi niya, ganda-ganda mo ngayon. Hindi mo nga malaman kung uutang lang yan o totoo eh. Because you don't know. Hindi ko na tinignan. Tingin po kayo kay Pastor. Alam po ng Diyos, ano man ang gawin natin, hindi talaga tayo perfect. Pero alam ng Diyos, nakikita niya, na gusto natin siyang mapangiti sa ayaw at gusto niya. Pwede po bang mas malakas? Alam po niya yan. Di ba sabi natin, kinakanta natin, just to please you is my
desire to offer an aroma of you inspire. Tignan niyo po yung linya. Yung desire natin na malugod ang Diyos. Just to please you is my desire, to offer an aroma of praise. Oh Lord, remember that I love you. Still Gusto ko pong mag-close. Punta po tayo sa application. There are things that lead to God's approval. Magbigay po ako ng 5, mabilis lang. Number 1, diligence leads to the approval of God. Pastor Joey, anong magpapangiti sa Diyos? Para ako ma-approve ng Diyos, Pastor Joey. Una, tingnan niyo po paano kayo naglilingkod. Diligent po ba kayo? Sabi po riyan, do your best. Yung word na best, tinignan ko po sa diksyonaryo, ibig sabihin, be diligent. Ibig sabihin, you're giving your best. Tanungin niyo po yung sarili niyo. Gusto niyo po bang ma-approve? Say amen. Yung paglilingkod niyo, say amen. Tanungin mo yung sarili mo. Are you offering God your best? Binibigay ko ba sa Kanya ang pinakamainam na pwede ko ibigay? Ang sabi ng The Message, Colossians 3:22, don't just do the minimum that will get you by, pakisabi sa katabi mo, do your best. Nakita ko po, para malugod ang Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon, ang sikat sa kotse ay ang Amerika. Alam po natin yan. At nung nag-produce na po ang mga Hapon, mga Japanese ng Japanese cars, ang mga pangalan, ano nga mga pangalan? Toyota, Honda. Sa Amerika, pinagtatawanan yan ng mga Amerikano. Sabi nila, Honda, ha 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 ha. Yamaha, ha ha ha. Toyota, ha 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 ha. Pinagtatawanan nila yung mga tatak ng Hapon na kotse. Paglipas ng panahon, pumunta kayo ng Amerika, mas maraming kotse doon galing sa Japan. Sapagkat pinag-inom nila eh. Next slide. Whatever your hand finds to do it with all your might. Ano po ang ginagawa niyo sa Panginoon ngayon? Marahil maliit lang. Pero pag nakita ng Diyos na ginagawa mo yan ng mainam, whatever you do, pakisabi sa katabi mo, do well. Ano man ang natutulog ka ngayon, do well. Maghilig ka pa. Hindi po yung ibig sabihin. Whatever you are doing for God, tiyakin mo na you do well. Gusto ko po na mag-preach. Gusto kong humusay. Hindi para sabihin magaling ako. Ayoko po nung ganun eh. Kanina nga po may pinag-pray ako na hindi nakakarinig. Sabi ko kay Pastor Rolly, ikaw na magpunta sa stage. Ayaw ko na nakikita ako ng tao sa stage pag may mga miracle. Baka isipin nila, ako gumagawa ng himala. The God we serve is not a master that accepts shoddy work. Minsan nalulungkot ka pag nagpatahi ka ng damit at pangit yung pagkakatahi, hindi ka natutuwa. Sabi mo, ibalik mo nga yan, balbo naman yung pagkakagawa. Nagpaayos ka ng sapatos. Tayo gusto natin best eh. Say amen. How about God? How to be approved by God? Tiyakin po ninyo na ano mang i-offer mo sa Diyos. Masasabi mo, Lord, ito'y pinakamainam. Ihandog ko sa'yo. Kanina pa po kayo pumapalakpak. Gusto ko lang pakinggan yung pinakamainam yung palakpak para sa Diyos. Na may kasamang mainam na sigaw ng pagpupuri.
Tingin po kay Pastor Joey. Gusto ko pong alam sa inyo na gumagala ang mata ng Diyos sa buong mundo. Diligence leads to approval of God. Paghusayan niyo pa. After 33 years, ang tingin ko, natututo na akong mag-preach. Natututo na akong sumamba. If God will give me 10 more years, 20 years to live, sasabi ko, Lord, paghuhusayan ko pa, Lord. I'll be a better father. I'll be a better preacher. Gusto kong maging mas mabuti pang tao. 2. Mabilis na lang po. 10 more minutes. Kaya pa ho niyong makinig. Becoming a faithful steward leads to the approval of God. Naniniwala po ako, para tayo ma-approve ng Diyos, kailangan we will not only give our best to God. To be approved by God, kailangan maging matapat po tayo. Pakisabi sa katabi mo, maging matapat tayo. Sabi ng Lord, well done, good and servant. You have been good. You have been faithful. Kinakanta natin yung My Heart Will Be Faithful Naikwento ko na po sa inyo. Yan po ay kwento na sinulat po ng composer patungkol sa isang pastor. Na kahit may isang sapatos, may isang barong lang, matapat siyang humahayo at naglilingkod sa Diyos. At siya inspirasyon. Maakit ang bundok. Ang sabi ng composer, ililikha ko ng awit itong pastor na ito. Kaya yung awit na, My heart will be faithful. Naniniwala po ako yan. Kung gusto niyong ma-approve, dapat yan ang prayer niyo. Will obey. Nasa core values natin yan. Pang-apat, faithfulness. Ayan ho yung excellence, yung binabanggit ko kanina. With all my heart, I will serve you. With all my heart. I will give my... Naalala ko po nung una po ako nagpunta ng Europe, yung awit na yan, pinakanta ko doon. At meron po ngayong pastor na doon. Sabi niya, Pastor, nung ipinakanta niya yung awit na yan, yun yung nagiging awit ko sa buong buhay ko hanggang ngayon. Sabi niya, iyon yung song na gumigiya sa paglilingkod ko. That I'll be faithful. Unang tanong ko, are you offering your best to God? Pangalawang tanong ko, sa maliit ba na meron kayo, pinakikita niyong tapat kayo sa Diyos? Kayo lang po makakasagot niyan. Pangatlo po, let me move on. Lampasan na natin, Inay. Things that lead to God's approval. Pakisabi po, passing God's test leads to the approval of God. As I have said, ang Diyos, ititest ka muna. Para ka ma-approve ng Diyos. Hindi naman nagtatabi ng Diyos, approve Tingin po kay Pastor, ititest ka muna ng Diyos. Para tayo ma-approve ng Diyos, tiyakin po natin yung mga dinadaanan nating test, ipasa po natin. We need to be tested. Sometimes, hindi nga natin alam, we are tested by major changes. Sometimes, we're tested by delayed promises, by impossible problems, unanswered prayers, undeserved criticism, even senseless tragedies, we are tested by God. May mga panahon po na tinitest ako ng Lord. At tinitingnan ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, pagsubok lang to. Tinitest ako ng Lord. Naalala ko po nung panahon na nagsisimula ako magpastor, hindi ho madali. Nung panahon na yon. Last 2 minutes, wala nang gatas yung anak ko. Sabi ko, hindi naman siguro masamang mangutang. I was tempted na mangutang. Pambili lang naman ng gatas. Hindi naman napakalaki. Nag-dial ako sa telephone. Hindi naman ako tatanggihan ito. Nung dinadial ko na, sabi ng Lord, ibaba mo yan. Pag hindi mo yan binaba, tapos na ako sa'yo. Hindi ko maintindihan. Kasi yun po, test. Pagkasabi po, test.
Yung season na yon, tinitest ako ng Lord kung ako ba'y titingin sa Kanya o ako'y titingin sa tao. Gising po ba tayo? Hindi ko sinasabing hindi dapat tumingin ng tulong kung kailangan. Hindi po yun ang message ko. May mga season ng ating buhay, ititest ka ng Diyos sa kakapusan. Say amen. At titingin ng Diyos na kaya mo bang magpasalamat kahit kapos? May kausap po ba ako? Ititest ka rin ng Diyos sa kasaganaan. At titingin ng Diyos yung attitude mo sa panahon na masagana ka. Hindi lang po hirap ang test. Minsan senseless nga eh. Tinest ka lang ng Diyos eh. Pag inom lang, na-test ka na. Sa pagkain lang, sumingit ka, na-test ka na. Gising po ba tayo? Nakapila lahat. Nung dumating ka, ang galing mo sumingit. Shum! Sabi mo, talagang pabilisan lang yan. Hindi mo nakita na test na yung karakter mo. May kausap po ba ako? Life is a test. Nasaktan yung kapwa mo, sabi mo, buti nga. Na-test ka na eh. Nung nilampasan ka at na-promote yung iba, na-test ka. Are you there? May kausap po ba ako? Life is a test. Who knows? Ilan ang nakaupo sa service na ito? Dumadaan ka ng test. Ask God to give you the grace. Tinest ng Diyos si Abraham. Ang hirap ng test. Ihahandog yung anak niya. Nung ihandog niya, sabi ng Diyos kay Abraham, dahil ginawa mo to. Because you have done this thing. Sabi ng Lord, dahil hindi mo pinagkait sa akin yung anak mo, tandaan mo to. Pagpapalain kita. You see, tinitingnan po kayo ng Diyos, mga kapatid. Pag nakapasa ka sa Diyos, sasabihin ng Lord, dahil ginawa mo to, at napatunayan kong malinis ang puso mo, higit pa dyan ibibigay ko sa'yo. Yung hindi mo hinihingi, ibibigay ko pa. I wanna hear an amen. Di po ba, 1 Kings chapter 3, 5 to 10, tinest ng Diyos si Solomon eh. Baka sabihin mo, Pastor Joey, nag-iimbento. Hindi po eh. Sabi niya, ask whatever you want me to give you. Pwedeng humingi si Solomon ng kung ano-ano. Verse 6. 8 and 9, sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng pusong marunong kumilala ng mabuti at masama. Yun ang hiniling niya. Sabi ng Lord sa verse 11, since you have asked for this and not for long life, ini-expect 4. Ising pa ho. Hahabaan ko yung sermon para matest kayo. Biro lang pa yan. Obedience leads to the approval of God. Si Jesus Christ, as I have said, is the perfect example. He was approved by God. Why? Kayang-kaya niyang mag-submit sa kanyang amang Diyos. Maraming tao po, yung submission, yung obedience, ini-ignore eh. Pag sinabing submission, obedience, ibig sabihin, compliance to the voice of authority. Submitting to what God requires. God places a premium on our obedience. Masyadong mahalaga. Pastor Joey, si Jesus Christ obedience hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Gustong-gusto ko po yun. Binigyan ng diin ni Pablo. Ang kanyang pagsunod sa kanyang ama. Sukdulan sa Tagalog. Sukdulang may alay niya ang kanyang buhay. Kumusta po ang inyong pagsunod? Makasunod lang. Nakikita po tayo ng Diyos. Pinauupo po nung nanay yung bata, sabi niya, upo ka! Kulit mo, upo ka! Yung bata napilitang umupo. Tapos sabi niya, I am sitting on the outside, but I am standing on the inside. Ganun po ba tayo? Makasunod lang. Pero ang kalooban natin lumalaban. Masarap po na pagsunod yung kaya mong yumuko at sasabihin mo, Panginoon, hindi madali. Mahirap. Pero
hayaan mong sundin ko ang iyong kalooban. Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Mahina po yan. I close. I need to close. 5, humility before God leads to the approval of God. Gusto niyo pong ma-approve ng Diyos? Kung may isang bagay na masyadong malapit sa puso ng Diyos, yung mga mapagpakumbaba. When you walk humbly with your God, it leads to His approval. Gusto niyong ma-reject kayo ng Diyos, magmayabang ka. James 4:6, He resists the proud, but He give more grace to the humble. Luke 18:14, ano po ang nag-win ng approval ng Diyos para sa lalaking ito? Sabi ng Lord, I tell you that this man, referring to the publican, rather than the other, the Pharisee, went home. Pakisabi po, justified. Na-win niya yung approval ng Diyos. He went justified. Bakit? Because everyone who exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. Pakisabi sa katabi mo, humility wins God's approval. Tumayo po tayong lahat. Last slide. 3 bagay. It will not happen by accident. Hindi po magkakataon, you'll be approved by God. It happens when we make personal commitment. Mula sa araw na ito, ang pangarap ko, Panginoon, ay ma-approve. Sino po ang gusto talagang ma-approve ng Diyos? Aim for God's approval. Say amen. We close. Though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire. Pakibaba po yung kamay. May isa po akong pakiusap sa umagang ito. Ito po'y amuki, admonition. Hilingin ko po na gawin nating panalangin yung awit. Gawin yung totoo sa inyong puso. Naniniwala po ako. Yung kinder pa lang yata siya. Hindi ko na matandaan. At ang galing po niya na nagpa-practice. Ang galing. Kasi po lahi kami ng manunula. Ang tatay ko'y manunula. Ako po'y mahusay na manunula. Hindi po ako magsasample. At so, tinuturuan ko siya. Ang galing. At nung lumaban na, naku, nung makita niyang ang dami, nakalimutan niyang tula. So ako'y asagilid. Sabi ko, tapos, pinahinga ko. Aba, nakatula. Natapos, nanalo naman, third place. Kasi 4 po yung naglaban eh. But kidding aside, alam niyo, yung entire time na yun, at mutula siya, hindi siya nakatingin sa audience. Alam niyo kung saan nakatingin yung anak ko? Sa akin lang siya nakatingin. Kayo po ituturuan ko. May isang audience lang po tayo. Sa lahat ng gagawin natin, nakatingin tayo sa ating Diyos. And believe me, hindi po kayo magkakamali. Pag siya ang audience nyo, Lord, I live to serve. Pakitaas mo ang kamay. And still my desire. Isang beses pa po. Mas malakas. Just to praise you. The people of God. You inspire. And though there are times and I'm faithful to you, oh Lord, remember that I love you. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na personal na manalangin, and I bless the congregation and I close. We will pray nila. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Kuya Jesus, lahat ay magsabi ng amen. Magandang umaga po. I love you all. God bless.